Si Kodaka ay isang nag-iisang taluna na iniiwasan ng lahat dahil mukha siyang nakakatakot na pasaway. Ngunit nagbago ang lahat nang sumali siya sa isang pangkat ng mga babae upang makahanap ng kaibigan, ngunit ang gusto nila ay ang kanyang sausage. Nagsimula ito isang araw, pagkatapos ng klase, nang bumalik si Kodaka sa silid upang kunin ang kanyang bag. Ngunit nakita niya si Yozora, isang loner mula sa kanilang klase, na nakikipag-usap sa sarili. Nang makita niyang tumatawa ito, napagtanto ni Kodaka na ito ang unang beses niyang nakita ang kakaibang tao. Mag-enjoy ka, kasi kadalasan parang pinipigilan niya ang kanyang mga utot. Ito ang nagbibigay ng lakas loob sa Gago na pumasok sa klase. Pero nang makita siya ni Yozora, na wala ang kanyang ngiti, na medyo nakaiinis kay Kodaka dahil mas cute si Yozora kapag nakangiti. Tinanong niya ito kung kausap niya ba ang isang multo, pero sinabihan ni Yozora si Kodaka na walang multo tulad ng ama niya, at kausap lang niya ang kanyang kaibigan sa hangin, si Tomo-chan. Nang marinig ito, hinimok ni Kodaka si Yozora na gumawa ng totoong mga kaibigan, pero sinabi nito sa kanya na, ang tanging mga taong interesado makipagkaibigan sa kanya ay ang mga mod ng Discord na nais siyang pumikit para sa kanila gamit ang kanyang mahinang boses. Nang marinig ito, inamin ni Kodaka na mahirap makipagkaibigan, dahil wala rin siyang kaibigan, at idinagdag ni Yozora na hindi niya kailangan ng mga panlabas na relasyon, dahil ayos lang siya mag-isa kasama si Tomo-chan. Iminungkahi ni Kodaka na sumali sila sa isang club, ngunit pinaalalahanan siya ni Yozora na nasa gitna na ng semestre. At lahat ng miyembro ng club ay matibay na ang mga ugnayan. Kaya kung sasali sila ngayon, magiging third wheel lang sila na nakakahiya. Alam ni Yozora na tama siya, na nahimik si Kodaka at sinabing may masamang plano si Yozora at masayang sinabi nitong makikita nila bukas. Nang makita muli ang ngiti ni Yozora, nagsimulang tumalon-talon ang kanyang alaga sa kasiyahan. Kinabukasan sa lunch break, sinabi ni Yozora kay Kodaka na sumama siya sa kanya, nagulat ang lahat. Habang nagsimula silang mag-alala kung magkakaroon nga ba ng pamamaril sa paaralan dahil ang nakakatakot na nag-iisa ay nakipag-alyansa sa nakakatakot na pasaway. Sa labas ng bahay, ipinahayag ni Yozora na napagpasyahan niyang magbukas ng sarili niyang club para makahanap ng mga kaibigan. Nang tanungin siya ni Kodaka kung ano ang ibig sabihin nito, sinabi ni Yozora na maghahanap siya ng mga nag-iisa at gagawa siya ng mga panlabas na ugnayan sa kanila, hanggang sa maramdaman niyang handa ng tawaging tunay na kaibigan. Bilang totoong kaibigan, kahit na iniisip ni Kodaka na nakakatawa si Yozora sa pagbuo ng ganitong club, ipinagdarasal niya ang kanyang pinakamahusay na kapalaran at malapit nang tumakbo palayo mula sa kanya nang sabihin nito na nakarehistro na siya sa club. Bago pa man makapagsabi si Kodaka kay Yozora na umalis siya, ngumiti ito ng matamis, na agad nagpadulas sa kanyang pantalon ng kanyang likas na katas. Tinatanggap ang kanyang kapalaran, sinundan ni Kodaka si Yozora, na nagbibigay sa kanya ng isang malabong poster ng pagre-recruit sa club at sinabihang ipaskil ito sa banyo ng paaralan dahil doon kumakain ang mga talunan. Ngunit sinabi ni Kodaka kay Yozora na walang makakaalam kung tungkol saan ang club, ngunit sinabi niya rito na tingnan ang poster ng pailis, at doon napagtanto ni Kodaka na nagdagdag si Yozora ng nakatagong paanyaya para sa mga seryosong desperadong makipagkaibigan. Pagkatapos nilang ilagay ang mga poster, kalaunan ay sinabihan ni Kodaka si Yozora na walang sasali sa Losers Club kapag biglang nakarinig sila ng katok. Mabilis na binuksan ni Yozora ang pinto, at isang blondeng maganda ang nagsabi na nais niyang sumali. Ngunit isinara ni Yozora ang pinto sa mukha niya, na ikinagulat ni Kodaka hanggang sa ipahayag ni Yozora na ang pangalan niya ay Sena at ang kanyang ama ang namamahala sa paaralan. Habang nagrereklamo si Yozora tungkol sa pagkamuhi niya kay Sena dahil popular at mayaman ito, si Sena kumatok sa bintana, sinasabi na nabasa niya ang kanyang misteryosong mensahe at gusto niyang magkaroon ng mga kaibigan. Matapos siyang pilit na papasukin, sinabihan ni Yozora si Sena na ang club ay para sa mga nag-iisa at hindi siya kasali dahil palagi siyang napapalibutan ng mga lalaki. Ngunit ipinahayag ni Sena na yung mga lalaking yun ay nagsusubok lang makuha ang kanyang pansin kaya mas gusto niyang makipagkaibigan sa mga babae, ngunit iniiwasan siya dahil maganda siya. Nang marinig ito, sinabi ni Kodaka kina Yozora at Sena na dapat silang magkaibigan, na ikinaligalig nila ang mga babae, at sinasabi nila kay Kodaka na mas gusto nilang mag-inject ng salamin kaysa maging magkaibigan sila. Nang makita silang nag-aaway, bumantong hininga si Kodaka at umuwi,
alam niyang mas lalong matutamba ang club kaysa sa mga pangarap mo ngayong bagong taon. Kinabukasan, dumating si Kodaka sa silid ng club at nahanap si Sena na nakaupo na doon. Nang makita ang pangit niyang mukha, sinabihan ni Sena si Kodaka na tawagin siya sa kanyang unang pangalan upang mas mukhang mahalaga siya kaysa kay Yozora. Sa pagpayag ni Kodaka, pumasok si Yozora at sigaw niya sa kanya na gamitin na ang kanyang pangalan. Matapos siyang tratuhin na parang alagang aso, tinanong ni Kodaka ang mga babae kung ano ang dapat nilang gawin para makipagkaibigan. Pagkatapos ay inilabas ni Yozora ang isang game console at ipinaliwanag na sikat ngayon ang laro na tinatawag na Monster Hunt, kung saan maaari kang manghuli ng mga halimaw kasama ang iyong mga kaibigan. Kaya't plano niya na maging magaling sa laro, humanap ng mga bihirang bagay dito, at pagkatapos ay magagamit nila ito bilang panimula sa usapan kasama ang mga taong nais nilang maging kaibigan. Nang makita nilang maganda ang ideya, dalhin ni Kodaka at Sena ang kanilang console kinabukasan. Nang tanungin ni Yozora kung nagsanay sila sa paglalaro ng laro, ipinaalam ni Sena na kahit abala siya, nakapaglaro siya ng kaunti. Hindi pinapansin si Sena. Tinanong ni Yozora si Kodaka kung anong antas na siya sa laro, at nang sabihin niya na nasa antas 1 siya, buong pagmamalaki niyang ibinalita na nakatawid na siya sa antas 3. Habang pinupuri ni Kodaka si Yozora, agad na sinabi ni Sena na nasa level 6 siya, ang pinakamataas na ranggo. Nang tinitigan ni Kodaka si Sena ng may paghanga, mapagmataas nitong sinabi na siya ay isang henyo sa paglalaro kaya madali niyang napagtagumpayan ang laro. Ngunit hindi naniniwala si Yozora sa kahit isang salita mula sa bibig ng babae, kaya kinuha niya ang kanyang console at ipinakita na si Sena ay ginugol talaga ng 53 oras sa paglalaro. Pagkatapos, natutulog siya dahil sa nakakaaliw na disenyo ni Sena, at sa isang selos na galit, itinapon ni Yozora ang console ni Sena, ngunit sa kabutihang palad, mabilis itong nahawakan ni Sena. Bago pa siya makipagtalo, hinawakan ni Yozora ang mukha niya at tinawag siyang malandi dahil sa pagtangkang maging susunod na sniper wolf. Matapos siyang tawaging masama ng Yozora, ipinahayag ni Sena na dapat silang maghunting ng mga halimaw nang magkasama upang makapag-level up sina Kodaka at Yozora kasama niya. Sa sandaling yun, napagtanto ni Kodaka na sa kabila ng pagiging bastos ni Sena, tunay ang kanyang hanggarang makipagkaibigan. Di nagtagal, nag-login ang mga babae sa laro at pinagtatawanan si Kodaka dahil sa kakaibang avatar niya. Nainis si Kodaka at sinabing dapat nilang ituon ng pansin sa pagtapos ng misyon, ngunit pagpasok ng laro, sinlimes ni Sena si Yozora at casually na sinabi na nagkamali siya. Gayunpaman, napansin ni Kodaka ang nakangisi nitong mukha at nagtatanong kung ginugol ni Sena ang 53 oras upang magiging isang mamamatay tao sa laro. Habang nagpapatuloy ang misyon, pinaputukan ni Yozora si Sena ng isang pana, at nagsimula siyang magingay hanggang sa dumating ang isang halimaw na butiki. Mabilis na naghanda si Sena upang talunin ito para maipakita kay Kodaka kung gaano siya kagaling, nang biglang pumutok si Yozora ng isang tranquilizer na pana sa kanya. Habang nawawala sa malay si Sena, umaksyon si Yozora upang talunin ang halimaw at nag-angkin ng tagumpay para sa sarili. Nainis si Sena dito, at nagsimula siyang magalit kay Yozora hanggang sasabihan ni Kodaka ang mga babae na magtulungan. Sa pagkakataong ito, palihim na sinasabi ni Yozora kay Sena na makikipagtulungan siya ng husto sa kanya sa susunod na misyon. Napansin ni Sena ang pahiwatig, kaya't sinabihan niya si Yozora na maghanda, habang si Kodaka ay napapagitna sa kanilang pagtatalo. Sa susunod na round, nagsimula ng magbangayan sina Sena at Yozora, habang nag-iisa namang nakatambay si Kodaka sa likuran na parang isang side character. Sa huli, tinangay siya ng isang halimaw, at nang tumaas siya mula sa kanyang console upang sabihin sa mga babae na dapat nilang protektahan ang kanilang hari ng harem, nakita niya ang kanilang mga mukha na nakangisi ng mapanirang galit habang nagsisigawan sa isa't isa sa laro. Sa bandang huli, nabigo ang mga babae sa kanilang misyon, at kalaunan ay inanunsyo ni Yozora na ito ay isang baliw na ideya talaga. Sumasang-ayon si Sena na hindi siya makakabuo ng mga kaibigan kung palagi siyang nakikipagkumpetensya. Sa sagot naman, humihingalo si Kodaka, na pagtanto na hindi siya magkakaroon ng mga kaibigan kung papakinggan niya ang mga baliw na babae. Kaya sa susunod na klase, naririnig ni Kodaka ang usapan ng kanyang mga kaklase tungkol sa laro, at nilalapitan niya sila. Nang may layuning makipagpalitan ng mga bagay sa kanila. Ngunit, mula sa pananaw ng nerd,
Mukhang isang boss ng Yakuza si Kodaka na mahilig mang-akit ng mga batang lalaki, kaya't isinusuko nila ang kanilang mga console at nakiusap kay Kodaka na magpakita siya ng awa. Kinabukasan, kumalat ang mga balita na nagbanta si Kodaka na papagapangin niya ang dalawang inosenteng bata dahil sa isang laro. Nagsusumamo sa frustration, dumating si Kodaka sa silid club kasama si Yozora at natuklasan nilang nakadikit si Sena sa harap ng isang malaking telebisyon. Pagkatapos ay ipinakita niya na may dalang bagong laro na tinatawag na Sparkle ang School Life, na makakatulong sa kanila na paunlarin ang kasanayan sa pakikipag-usap. Ngunit, itinuro ni Kodaka na ang laro ay dinisenyo para sa mga talunan na babae upang makipagsabayan sa mga gwapong Chad, kaya nalilito si Sena, at nagtatanong siya kung bakit may sino man ang magsisikap para sa mga lalaki. Bago magsimula ang laro, kinuha ni Yozora ang console mula kay Sena at isinulat ang kanyang pangalan bilang Sena. Ang baboy, kaya tuwing tinatawag si Sena na baboy sa laro, nagsisimula si Yozora na tumawa ng malakas, na labis niyang inis. Habang umuusad ang laro, sumugod si Kodaka sa isa sa mga lalaking karakter dahil mayroon siyang matalik na kaibigan at gusto pa rin ng mas maraming kaibigan. Sa susunod, nakatagpo nila ang isang sobrang palakaibigang babae sa laro, at binibigyan sila ng laro ng iba't ibang pagpipilian upang makipag-ugnayan sa kanya. Agad na pinili ng mga babae ang pinakamakasariling opsyon, at nang tanungin ni Kodaka kung bakit sila masungit sa isang mabuting karakter, ibinunyag ng mga babae na siya ay isang klasikong halimbawa ng isang babaeng magpapanggap na kaibigan mo, pero sa huli ay sisisihin ka sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa iyong ama. Nagulat si Kodaka nang marinig ito, dahil palagi niyang pinaniniwalaan na ang lahat ng babae ay inosenteng mga anghel. Kalaunan, nakatagpo nila ang isa pang babae na nagbibigay ng buong pakiramdam bilang isang asawang tunay, at agad silang nagustuhan niya. Talagang gusto ni Sena siya kaya't nagsimula siyang mangarap na makipag-date sa babae. Habang umuusbong ang laro, nagpa siya si Sena na imbitahan ang kanyang paboritong babae na makipag-date, ngunit tinanggihan siya nito at tumakbo palayo. Habang si Sena ay nasa kalungkutan, dumating si Kodaka sa laro at sinabing nagsimula ng magkalat ng mga tsismis tungkol sa kanya ang babaeng pinagkamalan niyang masama kanina. Hinimok niya siyang humingi ng tawad, ngunit dumating si Yozora at sinabing huwag pababain ni Sena ang kanyang dangal para sa isang mapanirang babae. Gayunpaman, natapos din ang laro nang iwan siya ng babaeng gusto niya, kaya't napaiyak siya ng husto habang tinitigan siya ni Kodaka na may pagkadismaya. Kinabukasan, ibinigay ni Sena ang laro kay Kodaka at inutusan siyang laruin ito upang maging isang race lord at makakuha ng mga gwapong lalaki sa totoong buhay. Samantala, isang kakaibang babae ang nanunood sa kanila mula sa malayo. Pagkatapos ng klase, pumasok sina Kodaka at Yozora sa silid ng club at natuklasan si Sena na nakatutok sa kanyang laptop. Agad na nainis si Yozora at tinanggal ang earphones ni Sena, dahilan upang mapuno ng ingay ang buong silid na parang tunog na ginagawa ng nanay mo kapag mag-isa siya kasama ang isang pipino. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Sena sa kanyang mga kabadong kasapi ng club na naglalaro siya ng isang laro para sa matatanda matapos niyang madiskubre ito sa isang torrent website. Nang marinig ito, sinimula ni Yozora na magmura kay Sena dahil sa pagiging bastos at sinabihan siyang huwag lumapit sa kanya dahil ayaw niyang makakuha ng kakaibang sakit. Nainis si Sena sa pag-arte ni Yozora, kaya sinabi niya na may mga matinding katangian ang laro, pero mas maganda pa ang kwento nito kaysa sa Elden Ring. Ngunit patuloy na inakusahan ni Yozora si Sena bilang isang cultured freak hanggang sa ipakita ni Blondie na sinusubukan lang niyang intindihin ang damdamin ng pangunahing babaeng karakter, sapagkat nais niyang magkaroon ng maraming best friend na babae. Habang tinatawag ni Sena ang laro bilang isang likhang sining, hinamon siya ni Yozora na basahin ang mga bastos na linya mula sa laro kung talagang naniniwala siyang ito ay purong panitikan. Tinanggap ni Sena ang hamon, kaya nagsimula siyang basahin ang mga linya ng babaeng karakter na nananawagan sa bayani na itanim ang kanyang binhi sa kanyang hardin. Sa kalaunan, naging sobrang init ni Sena upang ipagpatuloy, kaya tumakbo siya palayo habang umiiyak habang sinasabi ni Kodaka. Naramdaman ni Kodaka na samobra si Yozora. Sa kanyang gulat, ipinakita ni Yozora ang isang recorder at inamin na naitala niya si Sena habang sinasabi ang lahat ng masasamang bagay upang magamit niya ito bilang pananakot sa huli. Pagkatapos, upang linisin ang kanyang isipan, nagsimula si Yozora na magbasa ng Biblia habang naiisip ni Kodaka na para siyang isang literal na demonyo.
Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng nakakatakot niyang kapatid na si Kabato, na naniniwala na siya ay isang vampira. Matapos mapanood ang Twilight ng isang beses. Pagkatapos ay sinabihan niya si Kodaka na ialay ang kanyang dugo sa kanya, at sinabihan niya itong umalis na lang para makapagluto siya ng hapunan para sa kanila. Habang nilalagay ni Kodaka ang pagkain para sa kanila, sinabi ni Kabato sa kanyang kapatid na hindi na siya ginagawa ng masalimuot na pagkain nitong mga nakaraang araw. Sumagot si Kodaka na abala siya sa kanyang club, at agad namang tananjin siya ng batang kapatid niya kung mas importante ang club na ito kaysa sa kanya. Nang sabihin ni Kodaka na oo, nagsimulang magtampo si Kabato, kaya sinabi niya na magluto na lang siya ng sarili niyang hapunan, na lalong ikinainis ni Kabato. Habang nagpapakalma si Kabato sa panunood ng anime, naalala ni Kodaka na pagkatapos mahumaling si Kabato sa Twilight, nanood siya ng isang vampire-themed na anime, at mula noon ay nagko-cosplay siya bilang pangunahing karakter nito. Kinabukasan, habang wala si Yozora, nilalaro ni Sena ang isa na namang bastos niyang laro. Ngunit bigla siyang huminto at tinanong si Kodaka kung marunong siyang lumangoy. Matapos niyang sabihin na oo, hiningi ni Sena kay Kodaka na turuan siya kung paano lumangoy, na ikinagulat niya at napapula habang nagsisimula siyang mag-isip ng mga maruming bagay. Nililinis niya ang kanyang isipan at tinanong si Sena kung bakit biglang gusto niyang matutunan ito, at galit na sumagot si Sena na gusto niyang makakuha ng mga kasintahan sa lokal na swimming pool. Noong weekend, nakipagkita si Kodaka kay Sena at nabigla nang makita siyang kumakabog-kabog. Bago pa man magsimula ang kanyang anaconda na sumayaw sa kasiyahan, biglang tumalon si Kodaka sa pool at sinimulang turuan si Sena kung paano lumangoy. Si Bang, isang mabilis matuto, ay natutunan agad-agad ni Sena, na ikinatuwa at ikinainis ni Kodaka nang sabay dahil umaasa siyang makikita niya ang pagtatalik ni Tata sa ilalim ng tubig. Pagkatapos nito, umupo silang dalawa para maghapunan, at umaasa si Sena na may darating na masamang babae upang maaaring ipagyabang niya ang kanyang kakayahan sa paglangoy at makipagkaibigan dito. Pagkatapos ay sinabihan niya si Kodaka na malapit nang isara ang lokal na swimming pool dahil hindi ito masyadong pinupuntahan. Nang ibunyag niya na ang kanyang ama ang namumuno sa lugar, basta-basta namang sinabi ni Kodaka na dapat niyang bumati sa kanya. Ito ay ikinabahala ni Sena, at tinanong siya kung nais niyang humingi ng pahintulot mula sa kanyang ama. Upang ligawan siya, dahil iniisip ni Sena na akala ni Kodaka ay isang date ang kanilang pagkikita. Ngunit, diretsyong tinawanan ni Kodaka si Sena bilang isang hanggal na may ilusyon bago niya ipahayag na magkaibigan talaga ang kanyang ama at ang ama ni Sena, kaya umaasa siyang makikilala ito. Nahiya si Sena at sumigaw kay Kodaka na babalik siya sa loob ng pool. Samantala, pumunta si Kodaka sa banyo, at pagbalik niya ay nakita niyang nakapaligid si Sena sa ilang mga masasamang tao. Lumapit sa kanila, sinabihan ni Kodaka na umalis na sila dahil kasama niya si Sena. Ngunit habang paalis na sila, sinabi ni Sena na mag-sorry sila sa kanya sa kanilang masamang asal kanina. Nagalit ang mga goons, at isang-isa sa kanila ay halatang aabutin si Sena ng suntok nang pumasok si Kodaka at pinigilan ang hangad nitong saktan si Sena. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang buhok at inutusan ang natitirang mga lalaki na umalis na, at nagpasya silang dahil mukhang Japanese si Kodaka na parang Patrick Bateman, sinabi ni Sena kay Kodaka na maaari niyang hinahalikan niya ang mga daliri sa paa bilang gantimpala, ngunit naabot niya ang kanyang limitasyon at sumigaw kay Sena dahil sa paglalagay nito sa sarili sa panganib. Nagulat si Sena at tinanong si Kodaka kung bakit siya sobrang apektado tungkol dito, kaya sinabi niya na hindi siya palaging nandoon para protektahan siya laban sa masasamang tao. Nang marinig ito, biglang nakakaramdam si Sena ng kilig sa kanyang kasalanan. Kaya agad niyang tinanggap ang kanyang pagkakamali at awkward na sinabi kay Kodaka na gusto niyang umuwi. Ang biyahe ng bus pauwi ay sobrang nakakahiya, dahil nakaupo si Kodaka sa kabaligtaran kay Sena, na napagtanto na ito ang kauna-unahang pagkakataon na isang batang lalaki ang tumangging sambahin siya. Ang mas nakakagulat pa ay sumigaw si Kodaka sa kanya at ngayon ay parang isang pasaway na prinsesa. Pagkatapos lumabas ng bus, masayang sinabihan ni Sena si Kodaka na gusto niyang magkasama ulit sila, at agad siyang tumakbo palayo bago pa siya makasagot. Samantala, naiisip ni Kodaka kung bakit mukhang masaya si Sena kahit nasigaw niya ito. Dito sa bahay, biglang naalala ni Kodaka ang nakalimutang nakaraan ng may isang batang kasing edad niya na nagligtas sa kanya mula sa mga bully. Sa sandaling yun,
Tumakbo si Kabato mula sa shower nang walang suot na proteksyon at niyayakap si Kodaka habang siya ay umuubo ng isang buntong hininga. Alam niyang tapos na ang kanyang karera pagkatapos nito. Nagsimula ng alalahanin ni Kodaka ang mas maraming bahagi ng kanyang pagkabata, at naaalala niya na noong siya ay binubuli. Isang batang lalaki na nagngangalang Taka ang tumulong sa kanya. Ngunit, nang tawagin niyang mahina si Kodaka, nagalit ito at sinuntok siya sa halip na ang mga bully niya. Di nagtagal, nagsimula ang isang awayan sa pagitan ng lahat ng mga bata, at matapos nilang talunin ang mga bully ng magkasama, naging matalik na magkaibigan sina Taka at Kodaka. Isang araw, sinabi ni Kodaka kay Taka na mas mahalaga siya kaysa 100 kaibigan. Kung kaya't naisip ni Taka kung lihim bang isang pillow biter si Kodaka. Kinabukasan, bumubulong si Kodaka nang parehong sinabi niya kay Taka sa kanyang pagtulog, na ikinagulat ni Yozora. Sa pagbukas ni Kodaka ng mata, tinanong siya ni Yozora kung naaalala niya. Ngunit nang tumingin siya kay Yozora nang may pagkalito, agad siyang sinabihan nitong kalimutan na lang ito. Mamaya, pauwi na si Kodaka, nagtataka siya kung ano ang nangyari sa kanyang matalik na kaibigan, habang hindi alam na ang batang mula sa kanyang nakaraan ay si Yozora pala. Kinabukasan, dumating si Kodaka sa silid ng club at nahanap ang isang madre na nakatulog sa sofa na abot kaya ang presyo. Habang papunta siya para tingnan ito, biglang kuhanan ni Yozora ng larawan at sinabing ipapadala niya ito sa FBI. Habang tinatanong ni Sena si Kodaka kung siya ay isang mapagmalaking lalaki, habang nakakatulog si Kodaka, nagising ang madre at nagulat nang makita si Yozora na nakatayo sa harap niya. Pagkatapos ay inakusahan niya ito na ninakaw ang kanyang silid tulugan, habang si Yozora ay hindi siya pinapansin at basta-basta sinabihan sina Sena at Kodaka na si Lalinon ay si Maria, ang kanilang tagapayo sa club. Kahanga-hanga rin kay Maria nang marinig niya ito, dahil sinabi niya kina Kodaka at Sena na siya ay namanipulate ng mangkukulam na si Yozora. Lumalabas na sinabihan ni Yozora si Maria na nakasulat sa Biblia na ang kanyang silid tulugan ay nakalaan para sa kapitbahay nilang club. Matapos mangharas kay Maria, pinilit ni Yozora na ipasulat sa kanya ang mga karapatan sa silid pahingahan. Sa kasalukuyan, sinasabi ni Maria kay Yozora na sa wakas ay nabasa niya na ang Biblia at napagtanto niyang nagsisinungaling siya. Nang marinig ito, napagtanto ni Kodaka na kung nasa panahon ng madilim, maaaring pinapaso si Yozora ng buhay ng mga tao ni Maria. Pagkatapos, sinasabi ni Maria kay Yozora na binalik niya ang kanyang silid pahingahan dahil ayaw niyang maging tagapayo na lang ng isang grupo ng mga talunan. Sa pagkakataong ito, tahimik na sinabi ni Yozora na hindi niya dapat pinagkakatiwalaan ang isang batang babae na walang dibdib, dahil mas maliit ang utak nila kaysa sa tata nila. Nang marinig ito, naramdaman ni Maria na nais siyang haminin, kaya sinabihan niya si Yozora na madali niyang mapapalakad ang grupo. Napagtanto ni Yozora na nahuli si Maria sa bitag, kaya sinabi niya rito na maaari siyang maging kanilang tagapayo. Muling nangako siya sa Diyos na hindi na siya titigil muli. Masigasig na ginawa ni Maria ang utos, at sinabihan siya ni Yozora na kung bibiguin niya ang kanyang pangako, magiging parang madre mula sa Conjuring. Pangit, may malaking ilong, tinanggap ni Maria ang mga kahihinatnan at tumakbo upang kunin si Yozora ng tsaa, habang pabirong sinasabi kay Kodaka at Sena na masaya siyang nakikialam sa buhay ng iba. Kalaunan, ibinahagi ni Kodaka sa mga babae na may sumusunod sa kanya. Ito, ngunit, napapangiti si Sena ng hiyawan habang sinasabi kay Kodaka na walang sino man ang gugustuhing mag-stalk ng isang pangit na lalaki tulad niya. Agad namang nalungkot si Kodaka at sinabi na sana'y hindi na lang siya nagtiwala sa kanila hanggang sasabihin ni Yozora na matutulungan siya nitong malaman kung sino ang stalker. Ilang sandali pa, nakarating sila sa isang mataong lugar kung saan lahat ay nakatingin kay Kodaka dahil may dalawang magagandang babae sa kanyang tabi. Nakarinig siya ng bulong-bulungan mula sa lahat na siguro ay pinilit niya sina Yozora at Sena na makasama niya, na ikinainis niya, kaya't sumigaw siya sa mga babae na ang pagtitig ng hayagan ay iba sa pagtitig mula sa mga anino. Matapos siyang magwala, naramdaman ni Kodaka muli ang maninilip, at sa pagkakataong ito, nahuli niya itong nakabuntot ng walang salang. Sa gulat ni Kodaka, inosente nitong iniaalok ang kanyang pataka, naniniwalang ang isang pasaway tulad nito ay kailangan ni Kodaka ang kanyang pera. Makalipas ang ilang buwan, dinala ni Kodaka si Yuki sa club, kung saan sinabi niya na sinusundan niya si Kodaka dahil nilalay siya dahil sa itsura niyang parang isang paboritong twink.
Nakakainis ito kay Kodaka dahil nagtatanong siya kung bakit umiiral pa ang pananakot. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Yozora na gustong maramdaman ng mga tao na makapangyarihan, at kapag hindi nila makontrol ang kanilang sariling buhay, inilalabas nila ang kanilang galit sa mga mahihina. Nang marinig ito, bahagyang nagbiro si Kodaka na alam ni Yozora ang lahat nito dahil siya mismo ay isang bully. Ngunit, sobrang nasaktan nito kay Yozora kaya't sumigaw siya kay Kodaka na huwag na niyang tawaging bully siya muli. Tahimik ang silid, habang lahat ay nakatingin kay Yozora nang may gulat, kaya't nagpa siya si Sena na palitan ng paksa sa pagtatanong kay Yuki kung bakit niya sinusundan si Yozora. Doon na pag-alaman ng batang lalaki na nais niyang maging isang malakas na tao tulad ni Kodaka, kaya niya maaaring magdala ng mga manok at magkaroon ng harem na mas malaki kaysa kay Genghis Khan. Nagulat si Kodaka sa ito at sinabihan si Yuki na hindi siya nalulunod sa mga babae gaya ng akala niya. Tinanong ni Sena si Yuki kung siya ay binobola ng kanyang mga bully, kaya't ibinahagi niya na sa totoo lang, lahat ng mga lalaki ay umiwas kapag nagpapalit siya ng damit. Sila rin ay mas sobra ang pag-aalaga sa kanya, at naniniwala si Yuki na ito ay dahil napakaganda niya. Pambabae, sa oras na malapit nang sabihin ni Kodaka kay Yuki na para siyang pinararangalan, tinapak siya ni Yozora sa ulo at sinabihan si Yuki na kung gusto niyang maging matapang tulad ni Kodaka, dapat siyang sumali sa kanilang club. Mabilis na pumirma si Yuki ng form, at sinabihan siya ni Yozora na mula ngayon ay magiging kasangga niya si Kodaka. Kinabukasan, habang break sa tanghalian, nagdala si Yuki ng merienda kay Kodaka, na nagsasabing sinabi sa kanya ni Yozora sa kanya upang gawin ito. Samantala, nagsisimula ng magbulungan ang lahat kung paano nilalay ni Kodaka ang isang mahirap na batang ulila, na lalong nagpapainis kay Kodaka, at napapansin niya na simula nang sumali siya sa club ng kapitbahay, lalo pang bumaba ang kanyang reputasyon. Sa kanyang paglabas, nakarinig si Kodaka ng isang malakas na pagsabog mula sa science lab. Habang nagmamadali siyang pumasok, natagpuan niya ang isang gwapong babae na nakahandusay at walang malay, kaya agad niyang dinala siya sa kalaunan. Nilalasap ni Kodaka ang mga meriendang dinala sa kanya ni Yuki, nang biglang magpakita ang babae kanina at ipakilala ang sarili bilang si Rika, bago sabihin kay Kodaka na utang niya ang kanyang buhay sa pagpapalaya sa kanya. Nabigla, tinanong ni Kodaka si Rika kung nakamamatay ba ang pagsabog, at basta na lamang niyang ibinunyag na gas lang yun ang pagtulog, pero nagpapasalamat pa rin siya sa kanya dahil kung hindi siya dumating, maaaring nakipagtulungan siya sa janitor. Habang sinasabi ni Rika kay Kodaka ng detalyado kung paano siya naabuso, napansin niya na nakatingin ang lahat sa kanila, kaya dinala niya si Rika palabas ng klase at pinakiusapan siyang magpahinga. Ngunit sinabi ng kakaibang babae kay Kodaka na kailangan niyang mawala ang kanyang pagiging birhen sa kanya, dahil iniligtas siya nito mula sa isang kathang-isip na janitor na nang-aabuso. Nang sabihin ni Kodaka kay Rika na hindi niya kailangan ang kanyang tulong, at nagalit ito, inalok nitong ayusin ang kanyang blondeng buhok. Gayunpaman, sinabi ni Kodaka sa kanya na siya ay natural na blonde, dahil ang ina niya ay isang Ingles. Nang marinig ito, pinulot ni Rika ang ilang hibla mula sa ulo ni Kodaka at sinabing ito ang kauna-unahang pagkakataon na naging interesado siya sa isang mamal. Makalipas ang ilang oras, ibinahagi ni Kodaka lahat ng nangyari kay Rika sa kanyang club, at doon nagsabi si Sena na si Rika ay isang henyo na gumagawa ng gamot, mga programa, at elektronikong kagamitan mula pa noong siya ay halos nasa diapers pa lamang. Kaya't nagtayo ang kanyang ama kay Rika ng isang espesyal na silid para sa siyensya, upang makapagtrabaho siya sa kanyang pananaliksik. Matapos malaman na hindi pa pumapasok si Rika sa klase, tinanong ni Kodaka si Sena kung patas bang bigyan ng napakaraming pribilehiyo ang isang estudyante. Sumagot si Sena na patas lang na igalang ang unang babaeng Einstein. Sa pagkakataong yun, dumating si Rika at inihayag na sasali rin siya sa club, dahil gusto niyang gumawa ng mga pasaway na eksperimento kay Kodaka, habang nahihiya at naiinggit. Agad na sinasabi ni Yozora na hindi niya tatanggapin ang ganitong klase ng kalokohan sa kanyang club, ngunit niyayakap ni Rika si Kodaka at hindi siya pinapansin, na ikinagagalit ng lahat sa malinaw na dahilan. Kinabukasan ng gabi, ibinahagi ni Kodaka kay Kabato na ang kanilang tagapayo sa club, si Maria, ay nagkakaroon ng labis na pag-eehersisyo at nag-aalala siya para dito. Nainis sa kamakailang pakikilahok ni Kodaka sa club, bulong ni Kabato sa kanya na hindi rin siya nakakakain ng maayos, ngunit hindi niya narinig ito.
Kinabukasan ng umaga, nagising si Kabato sa isang masaganang pagkain na inihanda ni Kodaka at agad na napangiti, akala niya para sa kanya ito. Sa kanyang pagkadismaya, ipinahayag ni Kodaka na naghanda siya ng dagdag para kay Maria, na lalong ikinalungkot ni Kabato. Pagdating sa paaralan, nakita ni Kodaka si Maria na nagsusubo muli ng mga chichirya, kaya't pinagsabihan niya ito tungkol sa pagkain ng tama at masustansya. Ibinunyag ni Maria na may buong aparador na puno ng mga chips at sinabi kay Kodaka na naadik si Yozora sa mga ito na may lasa ng shabu. Humihingang talo, ipinakita ni Kodaka kay Maria ang baon niyang pangmeryenda na inihanda niya para sa kanya, na ikinalugod niya ng sobra, at tinanong siya nito kung bakit siya naging sobrang bait sa kanya. Sumagot si Kodaka na paalala siya nito ng kanyang kapatid na babae, at masayang sinabi ni Maria kay Kodaka na mula ngayon ay tatawagin niya siyang Oni-chan. Noong hapon na yon, habang nagtitipon ang lahat sa silid ng club, mabilis na lumapit si Maria kay Kodaka at tinawag siyang Oni-chan sa harap ng lahat. Nang marinig ito, tinanong siya ni Rika kung may sister complex siya, at agad namang sinabihan siya ni Kodaka na ilayo ang isipan sa malisyosong pag-iisip. Samantala, abala si Sena sa isa pa niyang auto game, at mapagdamagang nais sana niyang maging bahagi ng kwento. Bago pa man masabi ni Sena ang kanyang sinabi, sinabihan siya ni Rika na matutulungan niya ito, at binunyag ang isang kahon na puno ng maraming VR headset. Pagkatapos isuot ang isa, nagpasya si Kodaka na maglaro bilang isang mangkukulam, ngunit dahil sa kanyang malas na swerte, napunta siya sa may pinakamasamang stats at disenyo ng karakter. Pinatroll pa siya ni Rika sa pagsasabing para siyang birhen na hindi kailanman makakahipo ng totoong pusa. Kapag handa na ang mga talunan, nagtutungo sila sa isang lugar na tinatawag na Valhalla Castle upang talunin ang Demon King. Ngunit bago sila makausad, biglang lumitaw mula sa wala ang malalaking itim na halimaw, at biglaang nakilala ni Kodaka ang mga ito bilang isang eel goblin fish na minsang kinain niya noong nasa China pa siya. Nakikiisa sa kanilang kalagayan, nananawagan si Kodaka sa kanyang mga kaibigan na huwag gawing slime ang mga eel goblin, at sinasabi nilang hindi lahat ng nakakatakot tingnan ay masama. Sinasabi ni Rika kay Kodaka na siya ay isang mabuting tao, na ikinangiti niya, dahil naniniwala siyang nailigtas niya ang mga eel goblin, nang bigla na lang, naging seryoso si Rika sa mga halimaw. Sumali agad ang iba, habang sinasabi ni Rika kay Kodaka na kung hindi nila kakainin ang pangit na mga halimaw, hindi sila makakabangon pa. Nang mapagtagumpayan ang mga halimaw, nalaman nilang tumaas sila ng antas. Masaya si Kodaka dahil kahit na parang side character lang siya noon, nagawa niyang makamit ang pag-angat ng antas. Isang kasanayan, ngunit, matapos niyang tingnan ang window ng estado, napagtanto niya na mayroon siyang walang silbing kasanayan na lampas sa kanyang pangunawa. Pagkatapos nito, nakarating sila sa kastilyo ng Valhalla, kung saan agad silang hinarap ng kakilakilabot na hari-demonyo. Agad nagsimula si Sena na makipaglaban sa boss ng laro, ngunit nalupig siya ng hari-demonyo at itinatapon niya siya sa gilid. Mabilis na pumunta si Kodaka upang tulungan siya at sinabihan si Maria na magpagaling kay Sena, ngunit nang makita niya itong nakatigil at nakapako, nag-alala siya hanggang sa biglang ipinaliwanag ni Rika na natulog si Maria sa sofa. Mabilis na pumasok si Yozora at sinabing dapat nilang pagsamahin ang kanilang lakas upang talunin ang haring demonyo. Agad na pumayag si Sena at dali-daling hinarap ang halimaw, umaasang susuportahan siya ni Yozora. Ngunit nang dumating ang sandali, lumabas si Yozora upang humanga sa langit, at natalo si Sena ng hari ng demonyo. Nabigla sa panlilinlang ni Yozora, tinanong siya ni Kodaka kung bakit niya ginawa yon, at sagot niya na nais niyang alisin si Sena sa laro. Sa ganitong sabi, iniutos ni Yozora kina Yuki at Rika na suportahan siya, ngunit habang hinaharap ni Yozora ang Demon King, sinimulan ni Sena na pasabaykan siya ng real-time, dahilan upang sila at ang iba ay mawalan ng laro. Nag-iisa na haharap sa Demon King, tinanggap ni Kodaka ang kamatayan ng buong puso nang biglang magising si Maria at sabihin kay Kodaka na nandito siya upang tumulong sa kanya. Sa sandaling nakakita si Kodaka ng pag-asa, nilamon ni Demon King si Maria gamit ang slime bago siya susunod na gawing slimy. Nang alisin ni Kodaka ang kanyang headset, nakita niya si Maria na tulog pa rin sa sofa, at natagpuan niya si Kabato. Kasama ang headset, pagkatapos ay ipinahayag ni Rika na dumaan siya at pinilit siyang tulungan. Sinabi ni Kabato kay Kodaka na naiintriga siya kung bakit palagi niyang pinagmamasdan ang kanyang loser club,
kaya pumunta siya dito upang makita mismo. Samantala, si Sena ay labis na naaakit sa kaseksihan ni Kabato, habang nagrereklamo siya kay Kodaka na ayaw niya kung gaano lagi siyang umuuwi ng huli. Tinatanggap ni Kodaka ang kanyang pagkakamali, at sinasabi niya kay Kabato na gagawin niyang bulldog siya bawat linggo bilang paghingi ng tawad. Sa sandaling nagsisimula ng maging masaya si Kabato, nagising si Maria at masayang niyayakap si Kodaka habang tinatawag siyang Oni-chan. Nang marinig ito ni Kabato, bigla siyang natamba na parang stock market noong 1900s at tinawag niyang hanggal si Maria. Humikbing sa inis si Kodaka at sinabihan si Maria na kapatid niya si Kabato, habang ipinakikilala ni Kabato ang sarili bilang isang vampira. Siyempre, bilang isang madre, idineklara ni Maria si Kabato bilang kanyang kaaway, at sa galit pa niya, ipinahayag ni Kabato na sasali siya sa club. Nang tanungin ni Yozora kung mayroon siyang mga kaibigan, buong pagmamalaki niyang ibinunyag na ang dilim lang ang kanyang tanging kaibigan. Matapos mapagtanto na siya ay kasing kakaiba, tinanggap ni Yozora si Kabato bilang kasapi ng club ng kapitbahay. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Maria at Kabato habang ang mga matatanda ay nagpasya na maglinis para sa araw. Sa kanilang pag-alis, nagsimula sina Sena at Yozora na mag-away dahil sa laro, at pinili ni Rika na samantalahin ang pagkakataong ito upang makabuo ng plano kasama si Kodaka kaya't sinabi niya na nag-enjoy siyang makipaglaro sa kanya. Habang namumula, umaasa si Kodaka na kapag dumating ang araw, mag-e-enjoy si Rika sa paglalaro ng kanyang nakabitin na mga prutas. Noong gabing yun, dumausdos si Kabato sa kama ni Kodaka at bulong na siya lamang ang kanyang pag-aari. Samantala, nanaginip si Kodaka tungkol sa sandaling sinabi ng kanyang ama na ipapadala siya sa Dagestan upang mag-ensayo kasama si Khabib. Nainis, pumunta si Kodaka sa parke at sinabihan ang kaibigang si Taka na may sasabihin siya. At sa sagot, sinabi ni Taka na mayroon din siyang ibabahagi sa kanya. Nagpahayag sila ng pangakong magkikita kinabukasan sa paglubog ng araw, ngunit nang hindi dumating si Taka, nagpasya si Kodaka na pumunta sa Dagestan nang hindi man lang nagpapalam sa kanyang nag-iisang kaibigan. Natatapos ang panaginip, at nagigising si Kodaka upang simulan ang isang bagong araw. Makalipas ang ilang oras, nagsasama-sama na ang lahat sa silid ng club, at inanunsyo ni Yozora na malapit nang magsimula ang bakasyon sa tag-init, at hindi pa nila nakakamit ang kanilang layunin na makagawa. Mga kaibigan, habang pinapahiya niya ang lahat dahil wala silang mga kaibigan, tahimik na tanong ni Sena kung nakapunta na sila sa karaoke. Maliban kay Yozora, sinasabi ng lahat na hindi, habang ipinagmamalaki ni Yozora na napuntahan na niya ang lahat ng karaoke box sa bayan. Nabigla dito si Kodaka at sinabi kay Yozora na mahirap maisip na kumakanta siya kasama ang mga kaibigan. At doon niya buong pagmamalaki na inihahayag na sumama siya kay Tomo-chan. Napapailing si Kodaka na pagtanto na bumalik si Yozora sa kanyang kakaibang pag-uugali. Di nagtagal, nagsimula ng maghanda ang grupo para sa isang biyahe papunta sa karaoke box, ngunit buong pagmamalaki namang sinasabi ni Sena na ayaw niyang sayangin ang kanyang mahalagang bakasyon sa pakikipag-hangout sa mga simpleng tao habang tahimik na umaasang susubukan nilang kumbinsihin siyang magbago. Ngunit hindi nila siya pinapansin dahil sinasabi ni Yozora na alam niya ang mga pinakamahusay na lugar para sa karaoke. Kaya gagawin niya ang lahat ng mga ayos. Mabilis na napagtanto ni Sena na hindi uubra ang paarte na prinsesa, at tinitingnan niya sila na parang isang ayaw, walang pagmamahal na pusa sa lansangan. Napapansin ito ni Kodaka, kaya sinabihan si Sena na dapat siyang maging tapat sa kanyang nararamdaman, kaya mataray niyang inihayag na sasama siya. Ngunit sinabi ni Yozora kay Sena na kung gusto niyang sumama, kailangan niyang magmamakaawa sa kanya. Sa kabila ng pagtitibok ng kanyang mga ngipin sa galit, nananawagan si Sena kay Yozora na nais niyang sumama sa kanila, hanggang sa napagtanto niya na hindi niya kailangan ang pahintulot ni Yozora. Sinabi ni Yozora kay Sena na noong panahon na umuulan ng mga utak, nasa labas siya gamit ang isang payong. Nahihiya at naiilang, tumakbo si Sena pauwi at kalaunan ay sinabi niya sa kanyang katulong na balak niyang magpahanga sa lahat gamit ang kanyang malaanghel na boses kinabukasan. Kinabukasan, dumating sina Kodaka at Kobato ng mas maaga kaysa sa itinakdang oras, ngunit nagulat si Kodaka upang makita na nandun na ang lahat. Pagkatapos, ipinahayag ni Rico na sobrang gutom ng lahat sa kanyang longganisa kaya't dumating sila ng maaga. Saglit pagkatapos nyun, dinala ni Yozora sila sa isang karaoke box,
Ngunit nang malaman niya na singil kada tao para sa isang silid, tinulak niya ang kanyang mga kaibigan sa gilid at sinabing niloloko sila ng may-ari. Sena, na lumaki sa isang mayamang pamilya, ay nagsabi kay Yozora na hindi niya maintindihan ang ibig nitong sabihin, kaya sinabi niya na ang karaoke ay dapat na masaya kasama ang grupo at kaya hindi makatarungan na singilin sila kada tao. Mabilis niyang napansin ang sitwasyon, kaya pabulong siyang nagsabi ng isang bagay kay Yozora upang mapanatili ang kalagayan. Sumunod sa kanyang plano, sinabi ni Yozora sa may-ari na gusto niyang magkaroon ng walang limitasyong silid para sa isang tao lamang. Ganoon din si Sena, habang tinitigan ni Kodaka ang mga handgal ng pagod na, dahil kung bawat isa ay magbubok ng sarili nilang kwarto, wala na sanang saysay ang biyahe na ito. Kaya nang dumating ang kanyang turn, sinabihan niya ang may-ari na gusto niya ng isang kwarto para sa apat, habang sina Sena at Yozora ay nakatitig sa kanya na parang mga hayop na natulala. Makalipas ang ilang sandali, naririnig ni Sena at Yozora si Kodaka at ang grupo niya na nagsasaya habang sila ay nakaupo sa kanilang magkahiwalay na kwarto na parang mga talunan. Matapos kantahin ang kanyang awitin, nag-aalala si Kodaka tungkol kina Sena at Yozora at naisip ang tingnan sila. Ngunit kinuha ni Rico ang mikropono upang gumawa ng mga nakakalokong bagay dito. Pagkatapos ng kanyang hindi masyadong nakakatawang pagtatanghal, halinhinang aalis sana si Kodaka nang sabihin ni Yuki na nais niyang ialay ang isang kanta sa kanya. Habang kinukuha niya ang mikropono, nagpasya sina Sena at Yozora na kantahin ng mag-isa, at di nagtagal ay naririnig ni Kodaka silang kumakanta ng parehong kanta. Ang himig ay nagbabalik ng mga lumang alaala, habang si Kodaka ay naaalala ang mga masasayang sandali kasama si Taka. Ngayon, nakaramdam siya ng ginhawa, nililibang ni Kodaka ang kanyang sarili kasama ang kanyang grupo hanggang sa magsimula ng masakit ang kanyang lalamunan dahil sa pagkanta. Nang sila'y lumabas upang umuwi, nakita ni Kodaka sina Sena at Yozora na naghihintay sa labas. Nang marinig niya ang kanilang malakas na mga boses, tinanong niya sila kung ano ang nangyari at nalaman niyang sila ay matagal nang nagtatalo sa connected television kung sino ang pinakamagaling kumanta. Papauwi na sina Rika at Yuki, ipinapahayag nila ang kanilang kalungkutan dahil hindi nila nakita si Kodaka noong bakasyon sa tag-init, ngunit pagkatapos ay ipinahayag ni Yozora na magpapatuloy ang mga aktibidad ng club kahit nasa bakasyon. Kasunod nito, sinabi niya sa lahat na pag-isipan kung bakit sila nabigo makipagkaibigan, at agad namang sinasabi ni Sena na ito ay dahil si Yozora ay isang walang kwentang leader ng club. Palagi nang nagsimula ang alitan ni Yozora at Sena, habang si Kodaka ay nagsasawa na sa kanilang kalokohan at umalis kasama sina Kabato, Yuki, at Rika. Di nagtagal, maraming tao ang nagtipon-tipon sa paligid nila upang panuorin ang kanilang palitan ng mura, habang sinabihan ni Kodaka ang natitirang grupo na magpanggap na hindi sila kasali kina Yozora at Sena para hindi sila malok sa psychiatric ward kasama nila. Sa huli, napagtanto ni Sena na nakatitig sa kanila ang lahat na parang mga hayop sa circus. At sobra siyang naiilang kaya't tumakbo siya upang humanap ng butas na maaari niyang pagtago. Pakiramdam niya ay panalo siya, kaya't sumama si Yozora, kina Kodaka at sa iba pa. Sa daan, napapaisip si Kodaka na ang buong dahilan kung bakit siya may grupo ay dahil kay Yozora, kaya nagpapasalamat siya sa kanya sa pagpapasimula ng club, ngunit tinutukso siya nito. Bigla namang sumunod si Sena sa kanila at sinabing gusto siyang makipagkita ni tatay niya, kaya dapat daw siyang bumisita agad. Nang marinig ito, agad na tinanong ni Yozora si Kodaka kung bakit siya pumunta mag-isa sa bahay ng ama ni Sena, ngunit bago pa siya makasagot, sinadyang sabihin ni Sena na panatilihing lihim ito. Pumayag si Kodaka sa kanya, iniisip na magiging masama ang dating kung malaman ni Yozora na may koneksyon siya sa chairman. Lalong nadismaya si Yozora, at nang makita ito ni Sena, ikinaway niya ang kanyang buhok, alam niyang nanalo siya sa laban ngayong araw. Kinabukasan, naghahanda sina Kodaka at Kabato na umalis papuntang paaralan, nang sabihan ni Kodaka ang kanyang kapatid na magbihis na, dahil sobrang init para magsuot ng goth style. Ngunit buong pagmamalaki namang sinabi ni Kabato kay Kodaka na hindi nakararamdam ng init ang isang vampira at lumalabas sa araw, bago niya napagtanto na sobrang init pala sa labas, kaya nagsabi siya ng palm at pumasok sa loob para magpahinga. Sa pagsuko sa kawalang pag-asa ng kanyang kapatid, dumating si Kodaka sa silid club at nakita niyang naghihintay ang lahat. Para sa kanya,
Pagkatapos ay ipinahayag ni Yuki na sobrang dedikado siya sa paglilingkod kay Kodaka na nagising pa siya ng mas maaga kaysa sa manok niya upang makapunta sa paaralan bago si Kodaka. Sa kabila ng pagkadismaya kay Yuki, nagpapasalamat si Kodaka habang inihahain niya ang pagkain. Bigla namang naghangad si Maria na makuha ang pagkain, at napagtanto niya na nangako siyang magdadala ng pagkain araw-araw para sa kanya. Pagkatapos, sinabihan ni Kodaka si Yuki na maghanda ng pagkain para kay Maria sa halip na sa kanya. Ngunit sinabi niya na hindi maaaring maglingkod ang isang samurai sa dalawang Panginoon ng sabay. Sa kabila ng pagkainis niya kay Yuki, sinabi ni Kodaka na kapatid niya si Maria, kaya dapat siyang maramdaman bilang isang karangalan na maglingkod sa kanya. Pagkatapos noon, tinanggap ni Yuki ang tungkulin at naghanda ng pagkain para kay Maria. Ngunit nang suriin ni Kodaka ito, sinabihan niya si Yuki na maging maingat sa mga pinapakain niya. Maria, dahil gusto niyang magkaroon siya ng mga melon tulad ni Lady Tsunade. Kinabukasan, dumating si Kodaka sa silid ng club at tinanong si Yuki kung nasunod niya ang kanyang mga tagubilin. Ipinagyayabang nitong pinilit niya si Maria na uminom ng mga protein shake hanggang sa hindi na niya kaya. Nang marinig ito, nakaramdam si Kodaka ng awa kay Maria, kaya't inutusan niya si Yuki na ibigay kay Maria ang pagkain na tunay niyang kakayanin. Kinabukasan, tinanong ni Kodaka ang kanyang mga kaibigan kung bakit nila siya iniwan kahapon, at sinabi nilang mayroon silang mga mapagmahal na pamilya hindi tulad niya, kaya't nakikipag-ugnayan sila sa kanila. Bago pa siya mapaiyak, sinabihan siya ni Sena na maglaro ng isang bagong laro na katatapos lang niya. Samantala, tahimik na nagagalit si Yozora nang makita si Sena na napakalapit kay Kodaka. Napansin ito ni Kodaka, kaya't sinabing mag-back up si Sena bago sila pareho mamatay sa malamig na paraan ni Yozora. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat na dapat silang gumawa ng group chat para makagawa sila ng meme tungkol sa mga matataba, at manatiling konektado sa buong panahon ng bakasyon. Nang matiyak nilang maayos ang ideya, tinanong nina Sena at Yozora si Kodaka kung anong forum ang dapat nilang gamitin, ngunit nang imungkahi ni Kodaka na gamitin ang Discord, agad siyang tinanggihan ng mga babae dahil ang app ay para lamang sa mga chods. Habang nagkakagulo sila kung anong app ang gagamitin, basta-basta namang nagmungkahi si Rika na magpalitan ng numero ng telepono, na ikinagulat nila lahat dahil hindi nila naisip ang gamitin ang kanilang mga mobile phones. Habang nagpapalitan ng mga kontak ang lahat, nagkukunwaring naglalaro si Sena ng video games, dahil siya lang ang walang cellphone. Samantala, nabibigla sina Yozora at Kodaka sa kung gaano ka-advance na ang mga telepono habang si Rika ay nakikipagpalitan din ng kontak gamit ang infrared na teknolohiya. Habang sila ay nagkakaroon ng isang mega boomer na sandali, nalulungkot si Sena matapos makita si Yozora na ibinibigay ang kanyang kontak kay Kodaka, dahil alam niyang magpapadala sila sa isa't isa ng mga spam na may kasamang eggplant emoji at iba pang bagay. Mga peach emojis. Naging sobrang galit niya kaya't sinisigawan niya ang mga ito na tumigil na sa pag-arte na parang mga caveman na bagong nakakita ng apoy. Habang sinasabi sa kanya na mag-relax, hinihiling ni Kodaka kay Sena na ibigay ang kanyang numero, at doon niya sinabi sa lahat na wala siyang telepono, hindi naman talaga niya gusto magkaroon nito. Upang mapawi ang hiya, sinabi ni Sena sa lahat na ginagamit ng mga mayaman tulad niya ang mga kalapati. Mas gusto na nilang gumamit ng cellphone sa pagte-text kaysa sa lumang Nokia. Nang mapansin ni Yozora ang reaksyon ni Sena, sinadya niya itong asarin. Tinawagan niya si Kodaka at sinabi na simula ngayon, sa cellphone na lang sila mag-uusap. Dahil sa sobrang inis at selos, biglang inagaw ni Sena ang telepono ni Kodaka para sigawan si Yozora, bago tuluyang tumakbo palayo habang umiiyak. Kinagabihan, nagising si Kodaka sa malakas na pagring ng kanilang landline. Agad niya itong sinagot, hindi alam na may mahalagang balitang naghihintay sa kabilang linya. Binubuksan niya ang telepono, naririnig niya si Sena na nagtatanong kung anong telepono ang gamit niya. Matapos niyang sabihin ang mga detalye, nagtataka si Kodaka kung ano na kaya ang ginagawa ni Sena ngayon. Kinabukasan, sakay ng bus, napansin ni Kodaka ang isang lalaking nagbabasa ng Playboy at agad siyang natuwa. Sa sandaling yun, nakatanggap si Kodaka ng text mula kay Rika na nagsasabing nasa kanyang suot na pangitaas sa kaarawan niya kasama si Yozora. Sa sandaling nagsimula ng mag-imagine si Kodaka tungkol kay Rika na naka-naughty outfit, nagpadala ito sa kanya ng larawan niya. Peach. Bago pa man maging mainit nang walang siya, nagmamadaling pumunta si Kodaka sa silid club,
Ngunit natagpuan niya si Yozora na halos nakatulog na habang tahimik na sinasabi ni Rika na nagbibiro lang siya sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nang nasa iisang lugar lamang sina Kodaka at Yozora, dumating si Sena dala ang kanyang bagong telepono na kahawig ng telepono ni Kodaka. Nang makita ito, nakaramdam si Yozora ng bahagyang selos at tumangging makipagpalitan ng kontak kay Sena, na nagpapaiyak na naman siya. Pagkatapos siyang umalis, nagpa siya si Yozora na turuan si Sena ng leksyon sa pamamagitan ng pagpipilit kay Kodaka na ibigay sa kanya ang kontak ni Sena. Ilang sandali ang lumipas, dumating si Sena sa silid club na umiiyak, at sinabing ninakaw ang kanyang telepono. Tinitigan ni Kodaka si Yozora, at nang makita niyang nakangisi ito, napagtanto niya na siguradong ganito nga ang nangyari. Ginagawa niya ito. Kaya't agad na pinapalubag loob ni Kodaka si Sena at tinutulungan siyang ayusin ang telepono, na labis na ikinalungkot ni Yozora kaya't umuwi siya matapos mapagtanto na natalo rin siya sa laban ngayong araw. Makalipas ang ilang araw, lumabas si Kodaka para bumili ng ilang bagay at napansin niyang lahat ng kalalakihan sa kanyang edad ay kasama ang mga magagandang babae maliban sa kanya. Nagsisi sa sarili, umuwi si Kodaka, ngunit natuklasan niyang nakikipaglaro ang nakakainis niyang kapatid. Kasama ang air conditioner hanggang sa masira ito. Dahil nasa gitna pa rin sila ng tag-init, sinabihan ni Kodaka si Kabato na magsuot ng maiikling damit hanggat hindi pa naayos ang air conditioner. Ngunit mariing tumanggi siya, sinasabi na hindi nakararamdam ng init ang mga vampira habang tahimik siyang nagsusunog sa kanyang nakakatakot na itim na damit. Kalaunan, pinapanood niya ang kanyang paboritong karakter sa anime na magpapalit ng damit sa harap ng kamera at agad-agad. Nagpapasya siyang kopyahin ang kanyang kasuutan. Pagkatapos ay sinabihan niya si Kodaka na tumingin sa kanya habang sinusubukan niyang gayahin ang buong eksena ng pagbabago ng damit ngunit sa halip ay naipapakita niya ang kanyang mga maselang bahagi ng malinaw. Tumango lamang si Kodaka at sinabing ay patong ni Kabato ang kanyang mga damit sa washing machine. Alam niyang hindi pa siya makakatulong upang maiwasan ang mga paratang na parang Sweet Home Alabama, agad-agad. Makalipas ang ilang oras, ipinaalam niya kay Kabato na pupunta siya sa silid ng club dahil mayroon itong may maayos na air conditioner at nagpas siyang sumama si Kabato. Ngunit, habang palabas, napansin ni Kodaka na suot ni Kabato ang kanyang luma ng damit at sinabi niya na tumigil na siya sa paglaki. Dahilan upang umiyak si Kabato dahil matagal na niyang hinihintay ang balita tungkol kay Sydney Sweeney. Nang makita ito, agad na tiniyak ni Kodaka kay Kabato na siguradong makakakuha siya ng mga snacks para sa kanyang senpai kapag tamang panahon. Pagkatapos dumating sa club, sinalubong si Kodaka ni Maria, na masaya nang makita ang kanyang kapatid. Sinabi niya kay Kodaka na halos putulin niya sana ang mga ari ni Yuki noong araw na yun nang pilitin siyang pakainin ng protein shakes, ngunit nagpasya siyang huwag siyang saktan dahil palagi naman siyang binibigyan nito ng steak at sushi. Nabigla si Kodaka sa balita, dahil kahit siya ay hindi nakakakain ng ganoong karangyang pagkain, kaya sinabi niya kay Yuki na mag-relax muna ito. Sa sandaling yun, sinabi ni Maria kay Kodaka na mahal niya ito, na nagdulot kay Kabato ng galit, kaya itinulak niya si Maria palayo at nanalangin na tumaba ito tulad ng baboy, kaya nagsimulang magalit si Kodaka sa kanya. Nang malapit ng maghayganti si Maria, tiningnan niya si Kabato at nabigo siyang makilala siya dahil sa pagbabago ng kanyang kasuutan. Nang ihayag ni Kabato kung sino siya, nagsimula muling magmura si Maria, habang si Sena ay namanghasa kung gaano ka-cute tingnan ni Kabato sa kanyang bagong damit. Sa gitna ng laban, kinagat ni Kabato ang kamay ni Maria at buong pagmamalaki niyang sinabing magiging isang vampira na siya at maglilingkod sa kanya magpakailan paman. Nang magsimula ng magpanik si Maria, sinabihan siya ni Yozora na mapapalayas niya ang virus ng vampira sa pamamagitan ng pagligo sa sikat ng araw nang walang suot na damit. Sa narinig, nagpasalamat si Maria kay Yozora at tumakbo palabas upang mag-hippie dance sa paligid ng campus suot ang kanyang mga default na kasuotan. Kalaunan, habang nagre-relax ang lahat, sinabi ni Kodaka na marami pa silang araw bago matapos ang bakasyon, at naisip ni Yozora kung ano ang ginagawa ng mga taong may social life upang mapawi ang kanilang oras. Bigla nitong napansin si Sena, na naglalaro ng isang bagong laro kung saan ang pangunahing babae at ang kanyang mga kaibigan ay pumupunta sa isang pool. Nakita ito ni Yozora, kaya't nakaisip siya ng masama at sinabing sanay-sanay magustuhan ni Sena ang paboritong karakter niya. Kinain siya ng isang peteng.
Tinawanan ni Senna ang kanyang kahangalan at buong kumpiyansa niyang sinabi kay Yozora na hindi ito ang huli sa atin na may mangyayaring sobrang trahedya. Ngunit, bigla, isang malaking puting peteng ang lumitaw at kinain ang mga paboritong karakter ni Senna, na nag-iwan sa kanya ng labis na trauma. Pagkatapos magpahinga sandali, sinabi ni Senna sa lahat na gusto niyang pumunta sa isang swimming pool, at si Yozora. Muling tinutukso siya sa pagsasabing isang malaking puting peteng ang lalabas para kainin ang kanyang malalaking lobo. Mabilis na sinagot ni Senna na napunta na siya sa pool kasama si Kodaka bago niya napagtanto na hindi niya dapat sabihin yun sa kahit sino. Ngunit bago pa makapagproseso si Yozora tungkol sa nangyari, agad siyang dinistraksyon ni Kodaka sa pamamagitan ng pag-anunsyo na dapat silang lahat pumunta sa isang water park. Natuwa si Senna habang nagsisimula siyang mag-imagine kay Kabato na naka-swimsuit, kaya't nakakuha siya ng palo. Sa mukha ni Yozora, ang nag-iisa at tanging Yozora. Matapos gawin ang gawain ng Diyos, sinabi ni Yozora na magandang ideya na magpraktis sila ng ilang kasanayan sa pakikisalamuha sa pamamagitan ng pagpunta sa pool dahil doon daw nagsasama-sama ang mga astig na tao. Samantala, sinabihan ni Rika si Kodaka na huwag masyadong ma-excite matapos niyang makita ang kanyang bikini, kaya't saglit niyang sinagot ito na simula nang madiskubre niya ang incognito mode sa kanyang telepono, nalulunod siya sa mga unggoy. Kinabukasan, ang grupo ng kapitbahay ay sumakay ng pampublikong sasakyan papunta sa water park. Ngunit dahil ito ay oras ng rush hour, napuno ng sobra ang bus, at dahil dito, nagsimulang makaramdam ng sakit sina Yozora at Rika. Nang ialok ni Kodaka kay Yozora ang isang bag para ilabas ang kanyang pagsusuka, mariing nitong sinabi na hindi niya ito ilalabas, at agad namang sinabi ni Kodaka na yun daw ang sinasabi niya. Pagdating sa lokal na water park, sinabi ni Yozora at Rika kay Kodaka na halos nilang nawala. Kanilang mga buhay sa siksik ang bus. Makalipas ang ilang sandali, pumunta ang mga babae sa lugar ng pagpapalit, habang sina Yuki at Kodaka ay pumunta sa seksyon para sa mga lalaki. Nang ipahayag ni Yuki na sinabi ni Yozora na magsuot siya ng bikini, bumantong hininga si Kodaka at sinabing magsuot siya ng isang panlalaking swimsuit, kaya't naglabas si Yuki ng isang manipis na puting tela na ginagamit noon ng mga samurai. Ayaw makita ni Kodaka ang nakabitin na mga prutas ni Yuki sa ilalim ng tubig, kaya napilitan siyang mapakiusap na isuot nito ang bikini. Habang nagsusukat sila ng damit, biglang tumibok ng mas mabilis ang puso ni Kodaka nang makita ang maliit na katawan ni Yuki, kaya't inaalala niya sa sarili na magkaibigan lang sila at hindi nag-e-explore ng likod ng isa't isa. Pagkatapos nilang magbihis sa kanilang mga swimsuit, nagkita-kita ang mga lalaki kina Senna at Kabato, habang sinasabi ni Senna. Si Kodaka nasasabihin kina Rika at Yozora na sasama sila pagkatapos magpahinga ng kaunti. Pagpasok nila sa pool, hindi maiwasang madismaya ni Kabato dahil maraming tao. Samantala, nagkakasama sina Kodaka at Senna, alalahanin ang unang beses nilang pumunta dito ng magkasama. Sa di maipaliwanag na dahilan, nagsimula ng mahiya si Senna kaya sinabing pupunta muna siya upang mag-check. Sa gitna nito, naaalala ni Kodaka kung gaano sila lumaki mula nang sumali sila sa Neighbors Club hanggang sa dumating si Senna na tumatakbo papunta sa kanya at ibinalita na nag-text si Yozora na uuwi siya kasama si Rika. Habang tumatakbo sila palabas, nakita nila si Yozora na nakaupo sa loob ng bus, mukhang malungkot. Nang makita ito, naiisip ni Kodaka kung siya ba ay isang hanggal sa pag-aakalang nagbago na ang lahat at sila. Hindi na sila mga panlabas na outcast sa lipunan. Sa huli, nagpasya silang lahat na umuwi na, dahil wala naman sa kanila ang nagsasaya. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Kodaka ng isang text mula kay Yozora na nagsasabing dalhin niya ang kanyang swimsuit para sa isang aktibidad ng club. Isang oras ang lumipas, dumating si Kodaka at Kabato sa silid ng club, ngunit sinalubong sila ng isang batang kabayo. Nang makita si Yozora na may malaking ulo ng kabayo, nagkamali si Kabato na siya ay isa sa mga karakter mula sa kanyang anime at tinawag siyang demonyong nagngangalang Astaroth, habang sinabihan ni Kodaka ang kanyang kapatid na kunin ang kanyang mga gamot para sa schizophrenia. Sa sandaling yun, dumating si Senna at tinanong si Yozora kung tuluyan nang nawalan siya ng katinoan. Upang turuan si Senna ng leksyon, pinipilit ni Yozora siyang nakadikit sa pader at inatake siya gamit ang napakalaking ulo ng kabayo hanggang mapaiyak ito sa sakit. Samantala, pinapanood ni Kodaka si Yozora na nang-aapi at nagtatanong kung ang babae bang ito ay ginawa mismo ni Lucifer.
Bigla namang nagsabi si Rika nang may hiya kay Kodaka na nagpasya si Yuzora na magdaos ng araw ng suot-suot na swimsuit kaya't gagawin nila ang kanilang mga aktibidad sa club gamit ang kanilang mga swimsuit. Sumali sa usapan, sinabi ni Yuzora kay Kodaka na ayaw niyang masayang ang kanilang mga swimsuit dahil espesyal nilang binili ito para sa swimming pool. Habang medyo nagugulat si Sena sa kakaibang panlasa niya sa pananamit, walang pakundangang sinabihan ni Sena si Yuzora na kasalanan nito kung bakit sila umalis ng maaga. Ngunit agad na pinanindigan ni Kodaka kay Yuzora na umalis din sila dahil hindi nila masaya kung wala sila. Pagkatapos, sinabi ni Yuzora na pinili niya ang swimsuit na ito dahil ayaw niyang maipakita ang sarili sa lahat sa pool, hindi tulad ni Sena na desperada sa papuring lalaki. Habang naglalaban sila, pumasok si Rika at sinabihan si Kodaka na wala siyang suot sa ilalim ng kanyang lab coat. Mabilis na tinakpan ni Kodaka ang kanyang mga mata, habang inilalantad ni Rika ang kanyang mga alindog, pero sinabihan si Kodaka na binibiro lang niya siya. Nang makita si Rika na naka-swimsuit na kulay dilaw, sinabi ni Kodaka na mukhang nasa gitna siya, na ikinainis ni Rika, kaya't sinabihan niya si Kodaka na ito ay isang espesyal na uri ng bikini na nag-evaporate sa ilalim ng tubig. Pagkatapos, naisip ni Rika na pumunta sa isang mixed pool kasama si Kodaka, kung saan sa wakas ay ipapakita niya ang kanyang tunay na anyo, at mahuhulog si Kodaka sa kanya at gagawa sila ng isang koponan ng football. Matapos marinig ang pantasya ni Rika, sinabi ni Kodaka na hindi siya kailanman pupunta sa isang mixed pool kasama ang isang katulad niya. Sa sandaling yun, pumasok si Maria sa kwarto at papalapit sana kay Kodaka nang siya ay mabangga ni Yuzora at nagsimula ng tawaging halimaw siya sa takot. Sa pagkakataong ito, nilamon ni Yuzora si Maria at sinabing huhuberin niya ito. Habang umiiyak si Maria sa takot, sumali si Kabato sa laro, na nagpapaisip kay Maria na ang demonyo ay ipinadala ni Kabato. Pumagitna si Kodaka at sinabing tigilan na ni Yuzora ang pang-aapi kay Maria, kaya nakinig siya sa kanya at tinanggal ang malaking ulo niyang parang kabayo. Gayunpaman, nalilito si Maria kung bakit naging Yuzora ang halimaw, kaya sinasabi niya rito na ito ay isang sumpang maskara at sinumang magsusuot nito ay magiging isang demonyong tinatawag na Astaroth. Bago pa makapag-react si Maria, inilalagay ni Yuzora ang ulo ng kabayo sa kanya at iniwan si Kabato na mangbuli kay Maria. Habang nag-aaway ang mga babae, sinasabi ni Sena kay Yuzora na kung ayaw nitong masayang ang kanyang swimsuit, dapat silang lahat pumunta sa isang dalampasigan. Gayunpaman, tinanggihan ni Yuzora ito, sinasabi na masyadong matao ang mga beach para sa isang anti-social na badoy tulad niya. Dahil dito, iminungkahi ni Sena na pumunta na lang silang lahat sa pribadong beach niya, na ikinainis ni Yuzora dahil sinabihan niya ang lahat na kinamumuhian niya si Sena dahil lang sa pagiging mayaman nito. Si Kodaka naman ay excited sa plano ni Sena, kaya sinabi ni Rika sa lahat na dapat nilang puntahan ito dahil makakatulong ito upang mapaunlad ang mga kasanayan nila sa pakikisalamuha. Kinabukasan, tumawag si Sena kay Kodaka, sinasabing pumunta siya dahil nais siyang makilala ng kanyang ama. Kahit na biglaan ang imbitasyon, pumayag si Kodaka at kalaunan ay nag-text kay Yuzora na hindi siya makakapunta sa club ngayon. Sa una, hindi masyadong pinapansin ni Yuzora ito hanggang sa makatanggap siya ng pangalawang text mula kay Sena na nagsasabing hindi rin siya makakarating ngayon. Sa sandaling yun, napagtanto ni Yuzora na nakikipagkita si Kodaka kay Sena at nagsimula siyang mag-imagine ng pinakamasama. Samantala, dumating sina Kodaka at Kabato sa bahay ng Kashiwazaki, kung saan sinalubong sila ni Pegasus, ang ama ni Sena, at ng kanilang magandang katulong na si Stella, na nagsabi kay Kodaka na huwag siyang titigan o baka mapalakas ang kanyang damdamin. Para sa hapunan, magalang na ibinigay ni Kodaka kay Pegasus ang kanyang sariling gawaing pampalasa bilang pasasalamat. Namangha sa kanyang mga asal, sinabihan ni Pegasus si Kodaka na hindi katulad ng kanyang talunan na ama, siya ay napakabait at magalang. Ngunit biglang nagalit si Kodaka at sinabing huwag tawaging Hangul ang kanyang ama bago humingi ng paumanhin sa kanyang pag-aalsa. Ngumiti si Pegasus at tiniyak kay Kodaka na hindi siya nasaktan. Pagkatapos ay sinabi niya na manatili muna siya magdamag, dahil huli na upang umuwi. Sumang-ayon si Kodaka nang makita niyang nakatulog ng bahagya si Kabato, at kalaunan, sinabi ni Sena kay Kodaka na ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang kanyang ama na masaya. Sa sandaling yun, nagising si Kabato, at dinala siya ni Sena sa banyo, habang inimbitahan ni Pegasus si Kodaka na uminom kasama niya.
Nang maupo si Kodaka kasama ang tagapangulo, naramdaman niyang natatakot siya sa malakas nitong presensya hanggang sa magpakalasing ang matandang lalaki at sabihin kay Kodaka na namimiss niya ang kanyang ama bago ito pumanaw. Lumabas. Dito, pumunta si Kodaka upang hanapin si Stella nang makasalubong niya si Kabato na tumatakbo palabas mula sa banyo. Nang makita ang kanyang kapatid, nilapitan ni Kabato si Kodaka para humingi ng kapanatagan, nang biglang lumitaw si Sena sa kanyang anyo bilang Tarzan at binigyan si Kodaka ng buong tanaw sa kanyang mga ari-arian. Nang makita siya nito, natamba si Sena sa mukha, nahihiya na nakita ni Kodaka ang kanyang mga masayang bahagi ng walang kasal. Nang magsimula siyang sumigaw sa kanya, sinabihan ni Kodaka si Sena na hindi niya kasalanan, dahilan upang tumakbo siya palabas ng mahihiya. Sa pagkakataong yun, dumating si Stella at tinakpan si Kabato ng isang tuwalya, bago sabihin kay Kodaka na kailangang magbahagi sila ng kwarto kay Pegasus. Nang iginiit ni Kodaka na nais niyang matulog sa mga kwarto ng mga katulong, basta-basta namang ibinunyag ni Stella na gusto niyang matulog ng walang suot na damit, kaya agad siyang sinabihan ni Kodaka na matutulog siya kasama niya. Pegasus, dahil ayaw niyang maakusahan bilang isang tagahanga ni Didi. Noong gabing yun, dinala ni Kodaka si Pegasus sa kama matapos siyang aksidenteng mahulog mula sa kanya. Napagtanto niya na siguro malapit talaga ang kanyang ama kay Pegasus, dahil pinagkatiwalaan niya itong alagaan siya at si Kabato. Lahat ng ito ay nagdulot kay Kodaka ng sobrang kalungkutan, habang nagtatanong kung makakahanap pa siya kailanman ng kaibigang mapagkakatiwalaan. Kinabukasan, oras na para umuwi sina Kabato at Kodaka. Ngunit bago sila umalis, maingat na binanggit ni Sena ang nangyari kagabi. Gayunpaman, nagsinungaling si Kodaka at sinabing wala siyang maalala, kaya't nakaramdam ng kaunting ginhawa si Sena. Habang tumatakbo si Sena papunta kay Kabato, hinawakan ni Pegasus ang kamay ni Kodaka at sinabi sa kanya na alagaan niya ang kanyang prinsesa. Ipinangako ni Kodaka sa chairman na aalagaan niya si Sena at titiyakin niyang magiging isang lolo siya, na ikinagulat niya. Kaya bago pa man makapagsimula si Pegasus na saktan si Kodaka, tumakbo siya palayo, iniwan ang matandang lalaki na naguguluhan. Mamaya, sa bus, nakatanggap si Kodaka ng text mula kay Sena, sinasabi nitong nag-enjoy siya ng husto kasama niya. Bigla siyang nakatanggap ng isa pang mensahe mula kay Yozora, sinasabi nitong inaasahan siya sa Silid Club bukas. Nang pagtibayin ni Kodaka na darating siya, naging masaya si Yozora. Makalipas ang ilang araw, sumakay si Kodaka at ang club ng kapitbahay sa tren upang marating ang villa ni Sena. Agad namang umupo si Maria sa tabi ni Kodaka, na ikinainis naman ni Kabato. Pagkatapos makaupo na ang lahat, napansin ni Kodaka na wala si Rika kahit saan, kaya ipinaalam ni Yuki na nasa engine room siya, nagkakandara pa sa kung anuman ang ginagawa niya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang tigil, ngunit napagtanto nilang kailangan nilang maglakad ng isang oras upang marating ang villa. Nahihiya, sinabi ni Sena na hindi niya kasalanan dahil karaniwang dinadala ng mga tao ang kanilang mga sasakyan papunta sa villa. Nang marinig ito, pinagselosa ni Yozora si Maria, na nagsasabing karaniwan ang ginagawa ng tagapayo yun. Trabaho nilang dalhin sila. Sa daan, napansin ni Kodaka na mas mukhang maganda si Rika kaysa sa iba. Kaya sinabi niya na inaasahan niyang magpapakita siya ng pag-arte dahil sa mahabang lakad. Pagkatapos, ibinahagi ni Rika na nag-recharge siya sa engine room sa pamamagitan ng pakikinig sa mga makina na gumagawa ng mga nakakalibog na tunog. Nang marinig ito, nagulat at nabahala si Kodaka, kaya pinili niyang magpatuloy na lang sa paglakad. Pagkatapos ng isang oras na paglalakad, lahat ay pagod na hanggang sa maramdaman ni Kabato ang dalampasigan at tumakbo papunta rito. Sandaling bumangon ang lahat, hanggang sa ipahayag ni Sena na ang kanilang pupuntahan ay nasa kabilang direksyon. Nang sa wakas ay nakarating sila sa villa, hindi makapaniwala si Kodaka sa kanyang simpleng mga mata na nagkaroon siya ng pagkakataong magbakasyon sa isang napakagandang lugar. Matapos maayos ng lahat ang kanilang mga gamit at pumili ng kanilang mga katrabaho sa pamamagitan ng paboritong paligsahan. Sistema, pumunta sila sa tabing dagat kung saan iminungkahi ni Rika na mag-pose habang nakaharap sa dagat. Nang marinig ito, naalala ni Sena na sa isang laro ng Over o Dame, may isang babaeng pangunahing tauhan na gumawa ng katulad nito, habang idinagdag ni Yozora na parang ginagawa ito ng mga sikat kapag nagbabakasyon. Kaya sinabi niya sa lahat na gawin din nila ito kapag binilang nilang 3, ngunit pagdating ng tamang oras,
Lahat sila ay nagmukhang mga taong tinatawag na espesyal. Lumipat, si Kabato ay tumakbo papunta sa dagat upang maglaro, ngunit sinabihan siya ni Kodaka na bumalik at maglagay ng sunscreen. Nang marinig ito, hiningi ni Maria kay Kodaka na maglagay din ng sunscreen sa kanya, at sumali si Yuki na sinabing ilalagay niya ang sunscreen sa kanyang likod. Nakita ito ni Rika at nagsimulang huminga ng malalim habang ini-imagine ang kanilang mga ginagawa sa isipan hanggang sa mapalakas ang kanyang kasiyahan. Samantala, tinitigan ni Sena si Kodaka na may hawak na sunblock at nais siyang lapitan, ngunit nakakaramdam siya ng sobrang hiya upang gawin ito. Sa kawalan ng pag-asa, napalingon siya kay Yozora at hiningi nitong aipatong niya ito sa kanya, ngunit agad namang tumanggi ang masama ang anyo. Hanggang sa pumasok sa isip niya ang isang masama at nakakatawang ideya. Kaya't sinabihan niya si Sena na humiga sa kanyang likod, at nang ginawa niya ito, sinimulan ni Yozora ang paglalagay ng sunscreen gamit ang kanyang mapanirang paa habang nanunood ang buong grupo ng may takot. Samantala, ang mahina at walang malay na si Sena ay nagsasabi kay Yozora na pakiramdam niya ay napakalaki ng kanyang kamay hanggang sa malaman niyang ginagamit ni Yozora ang kanyang paa. Nabigla sa nangyari, sinubukan ni Sena na bumangon, ngunit pinigilan siya ni Yozora at ipinagpatuloy ang pagdudure sa kanya, sinasabing magmamakaawa siya para sa kanyang awa. Ngunit di nagtagal, nagsimulang magustuhan ni Sena ang sakit, at napansin ito ni Yozora kaya't sinabihan si Sena na siya ay isang nakakasuklam na baboy na gustong masira. Sa huli, itinulak ni Sena si Yozora palabas at sumigaw na siya ay isang diyosa at tanging siya lamang ang pwedeng magpabagsak sa iba. Sa sagot, ngumisi si Yozora na nagdulot kay Sena ng kalituhan hanggang marinig niya si Maria na bumati tungkol sa kanyang malalaking dibdib. Doon na pagtanto ni Sena na nakikita ng lahat ang kanyang malalaking bulsa at tumakbo siyang mahiya, habang nag-iisip si Kodaka kung kailan magkakasundo sina Sena at Yozora. Kinabukasan ng hapon, nagluluto si Kodaka ng hapunan nang mapansin niyang nakaupo mag-isa si Sena sa labas. Nang lapitan niya ito upang kumustahin, mahiyain na tinanong ni Sena kung nakita niya ang kanyang Grand Canyons. Upang maiwasan ang hiya nito, muli siyang nagsinungaling at sinabing wala siyang nakita dahil abala siya sa paglalagay ng sunblock kay Kabato. Nakaramdam siya ng ginhawa, agad na bumalik si Sena sa loob at tumakbo pabalik. Sumunod si Kodaka at nagsimula ng maghanda ng masarap na pagkain para sa lahat, nang sumali si Yozora kay Kodaka. At sinasabi niya na hanga siya sa kanyang kakayahan sa pagluluto. Sagot ni Kodaka na kinailangan niyang matutong magluto dahil may kapatid siyang kailangang alagaan. Naalala niya na si Yozora ay nasa klase ng pagluluto at tinanong niya kung nakapagluto ba siya ng kahit ano. Ibinunyag ni Yozora na palagi siyang nakatayo mag-isa sa sulok habang nagsasanay sa pagluluto at ang grupo niya ay naghahanda ng mga ulam na parang wala siya roon. Pagkatapos maluto ang pagkain, inaalok siya ng maliit na bahagi nito upang magmukhang kasali siya sa kanilang grupo. Matapos marinig yon, naisip ni Kodaka kung kailan niya order ang yappuccino, kaya agad siyang bumaba sa paglilingkod at naghain ng 5 kurso na pagkain na nagpasabog sa lahat. Makalipas ang 1 oras, sinabi ni Kodaka sa lahat na wala pa silang nagawang kahit isang aktibidad na parang nasa club mula nang dumating sila dito, at agad namang iminungkahi ni Rika na magdaos sila ng isang maliit na salo-salo kasama ang ilang langis sa bata. Siyempre, nakakatanggap ito ng palo mula kay Yozora, kaya pagkatapos i-reset ang factory settings niya, sinabihan niya ang lahat na magkwentuhan ng mga kwento ng multo at magpa-practice ng tapang mamaya. Sa pagkakaroon ng lahat sa pagsang-ayon, pinatay nila ang ilaw upang mas maging nakakatakot at mas masaya. Nakaupo sa paligid ng isang kandila, ikinwento ng mga babae ang kanilang mga nakakatakot na kwento isa-isa, na nag-iiwan kay Kodaka at sa mga multo na labis na nababato. Kapag sa wakas ay naging kay Kodaka na ang pagkakataon, ikinwento niya sa lahat ang isang kwento tungkol sa iyong pag-ibig, na nagdulot ng higit na kalungkutan kaysa takot. Sa huli, panahon na ni Yozora, at nagsimula siyang magkwento ng isang kwentong multo tungkol sa isang babae na nagtaksil sa kanyang kaibigan na si Yamiko. Dahil sa pagkadismaya sa pagtataksil, pinili ni Yamiko na maglaho at bumalik mula sa kabilang buhay upang magparusa sa lahat ng mga nagtaksil sa kanilang mga kaibigan. Nababahala ang lahat sa kwento kaya't nagpasya silang iwasan na lang ang pagsusulit ng tapang at matulog na agad. 1 oras ang lumipas, hindi makatulog si Kodaka, iniisip ni Taka na siya ay isang taksil. Bigla namang pumasok si Sena sa kwarto ni Kodaka at humingi ng tulong na samahan siya sa banyo,
dahil natatakot siyang mag-isa. Matapos dalhin ni Kodaka si Sena sa banyo, pinapangako niya na huwag sasabihin ito kay Yozora dahil ayaw niyang mapahiya siya nito. Saglit lang, dumating si Kabato na may parehong hiling, at nang bumalik si Kodaka sa kanyang kwarto, sinabi rin ni Maria ang parehong bagay. Nang matapos ni Kodaka dalhin ang lahat sa banyo, pagod na siya at umaasang makakatulog na, ngunit sinasabi ng kanyang pantog na hindi pwede. Biglang lumitaw si Yozora at sinabihan si Kodaka na natatakot siyang mag-isa sa banyo. Nagulat siya, ngunit pumayag siyang samahan si Yozora dahil gusto rin niyang umihi ng todo. Makalipas ang ilang araw pagkatapos ng kanilang bakasyon, nanaginip si Kodaka tungkol sa kanyang kabataan, at nalaman niyang sinabi niya sa batang lalaki na tawagin siyang Taka, habang tinatawag siya nito ng isang pangalan na hindi niya maalala. Kinabukasan, nagkita-kita sina Kodaka at ang grupo sa silid ng club, gaya ng dati, nang ituro ni Yozora na malapit ng ganapin ang isang pistang pangtag-init. Nang marinig ito, tinanong ni Sena si Yozora kung gusto niyang sumama sa kanilang lahat, ngunit sinabi niya na masyadong siksikan para sa kanila. Sinuportahan siya ni Rika, na nagsabing 2 taon na ang nakalipas, dumalo siya sa festival para sa pananaliksik, ngunit dahil sobrang siksikan nito, umuwi siya at mula noon ay nagkaroon siya ng takot sa mga mataong lugar. Nang marinig ito, ibinunyag ni Kodaka na narinig na niya ang tungkol sa festival at ang dahilan kung bakit ito. Sobrang siksikan dahil maraming mga paparating na artista ang nagbebenta ng kanilang mga libro doon. Pagkatapos ay ipinaalam ni Rika na ang totoo niyang hinahanap ay mga kakaibang nobela, ngunit dahil hindi siya makapunta, naging isang henyo siyang siyentipiko para magamit niya ang malalaking kumpanya upang makuha ang mga nobelang iyon. Habang nabibighani si Kodaka sa dedikasyon ni Rika na maging cultured, mahiyain namang tanong ni Sena kung mayroon bang mga stall ng takoyaki sa pista sa tag-init. Nang tanungin niya kung bakit siya nagtatanong, ipinahayag ni Sena na mahal niya ang pagkain ng takoyaki, at ikinalugod ito ni Kodaka dahil mahilig din siya dito. Pagkatapos ay ibinahagi niya na noong nakatira pa siya sa Osaka, at ganoon din siyang kawawa tulad ngayon, pumupunta ang kanyang ama upang bumili ng takoyaki para pasayahin siya, kaya't matagal nang naging paborito niyang comfort food yun. Gaya nito, sinasabi ni Kabato sa kanya na kumakain na siya ngayon ng takoyaki, at nang magising si Maria. Nais din nilang matikman ito, kaya't inihayag ni Kodaka na dapat na lang silang pumunta sa pista sa tag-init. Nang mapagtanto ni Rika at Yozora na mag-isa sina Sena at Yuki kasama si Kodaka, nagpasya silang sumama na rin sa pista. Nagulat si Kodaka sa kanilang desisyon, kaya't tinanong niya ang mga babae kung ayos lang ba sila, dahil kamakailan lang ay sinabi nilang ayaw nila ng maraming tao. Bilang tugon, sinasabi ni Yozora at Rika na gusto rin nilang kumain ng takoyaki, ngunit sa totoo lang, gusto lang nila ang sausage ni Kodaka. Kaya kinabukasan, binabati ni Kodaka ang lahat maliban kay Sena, at nagulat siya nang makita si Rika na nakaayos ng maayos. Nang subukan niyang magpasalamat ng walang pake, nakasimangot si Rika at pinagsabihan si Kodaka na masyado siyang kuripot sa papuri. Ayaw hayaan ni Yozora na magkaroon ng plano si Rika kasama si Kodaka, kaya sinabi niya na dahil hindi pa dumadating si Sena. Ngunit, dapat nilang iwan siya. Ngunit sa pagkakataong yun, dumating si Yozora suot ang isang maganda at makintab na yukata, at hindi maiwasang maakit ni Kodaka ang kanyang kagandahan. Nang marinig ito, pinagsabihan siya ni Yozora at sinabing magmadali na sila, ngunit sinabihan siya ni Sena, pati na rin si Kodaka at Kabato na kailangan din nilang magbihis. Sa sandaling yun, napansin ni Rika ang isang tindahan ng renta ng yukata at hinimok silang kunin ito mula doon, ngunit si Yozora agad niyang tinanggihan, sinasabi na hindi siya tao na sunod-sunod sa uso ng walang pag-iisip. Nang marinig ito, sinabi ni Kabato na sayang, dahil magmumukha siyang kamangha-mangha kung suot niya yon. Pagkatapos banayad na banlo kay Yozora, pumasok sina Kabato at Kodaka upang magbihis para sa okasyon. Nang makita ni Sena si Kabato na nakaporma ng maayos, nawawala siya sa sarili hanggang mapansin niya si Kodaka. Habang pinagtatawanan si Kodaka dahil sa kanyang pangit na itsura, iminungkahi ni Sena na magkulay ng buhok si Kodaka, ngunit si Kodaka, sinasabi niya sa kanya na pagkatapos pumanaw ng kanyang ina, ang kanyang madilaw na buhok ay nag-iisang bagay na nagpapanatili sa kanya ng koneksyon sa kanya, dahil siya ay kamukha ng kanyang ama. Naantig sa kabaitan ni Kodaka, sinasabi ni Sena na hindi siya katulad ng ibang mga lalaki. Bago pa man niya maitanong kay Sena kung ano ang ibig niyang sabihin,
sinasabi nito na magmadali na siya dahil nasa festival na ang natitirang grupo. Pagdating niya, nakita ni Kodaka na pinupuno nila ang kanilang mga mukha ng junk food, kaya nang bumalik si Yuki. Kasama ang takoyaki, sinasabi ng lahat kay Kodaka na busog na sila. Samantala, nadidismaya siya sa takoyaki at nais niyang maghanap ng mas masasarap na tindahan ng pagkain, ngunit ngayon ay ayaw nang umalis ni Yozora at Rika. Sumusuporta si Sena kay Kodaka at sinabing bata pa ang gabi, kaya dapat nilang manatili at mag-enjoy sa pista. Ngunit nang igiit ni Yozora na umuwi na lang sila, hinamon ni Sena siya sa isang serye ng mga laro. Hindi kailanman sumusuko si Yozora, kaya tinanggap niya ang hamon sa pag-asang mapahiya si Sena. Di nagtagal, nagsimula ang isang matinding laban sa pagitan ng mga babae, na nag-iiwan sa natitirang bahagi ng club na pakiramdam ay mga tagalabas sa mundo ni Sena at Yozora. Kaya pumasok si Rika at sinabing dapat nilang iwanan ang dalawang hanggal upang mas ma-enjoy ang pista. Pumayag si Kodaka at dinala si Rika sa isang laro ng baril, kung saan madali niyang na-dominate at nanalo ng grand prize. Premyo, isang gaming console. Gayunpaman, upang mabuksan ang makapangyarihang zinger ni Kodaka, sinasabi ni Rika na maaari niyang kunin ang premyo, dahil siya lang ang tanging premyo para sa kanya. Bilang isang Sigma, sinasabi ni Kodaka kay Rika na dapat nilang itago ito sa silid ng club, na ikinalulungkot niya ng sobra. Sa pagkakataong yun, bumalik si Sena at Yozora mula sa kanilang laban, pagod na pagod, kaya't nagpa siya silang tumawag. Isang gabi. Kalaunan, nagpa siya ang grupo na magpaputok ng kanilang unang paputok ng magkasama. Nakikita ang langit na puno ng magagandang kulay at disenyo, hindi maiwasan ni Yozora na makaramdam ng kapayapaan. Ngunit, panandalian lamang ang kaligayahan, dahil nasusunog ang mahabang itim na buhok ni Yozora, at kahit agad na nagtapon si Kodaka ng tubig sa mga ito, huli na ang lahat sa pinsalang nagawa. Isang linggo ang nakalipas, nagsimula ang bagong semestre, at habang nag-aalala si Kodaka kay Yozora, dumating siya na may maikling itim na buhok. Nang makita ito, biglang naalala ni Kodaka ang kanyang kaibigang bata at tinawag si Yozora sa pangalang Sora, na ikinaluhan niya habang sinasabi kay Kodaka na matagal na rin silang hindi nagkikita. Nung kalagitnaan ng semestre, isang magulong transfer student ang biglang pumasok at nakapagpa-shock sa lahat, kabilang na ang guro. Gayunpaman, agad na napagtanto ni Yozora na si Takayon, ang kanyang nag-iisang kaibigan mula pa noong 10 taon ang nakalipas. Nakita niya ang maitim na blondeng buhok at ang kakulangan sa kasanayan sa pakikisalamuha, kaya't naging sigurado si Yozora na hindi nagbago si Kodaka kahit kailan, kaya't umaasa siyang makikilala siya nito. Ngunit nang hindi niya ito makilala, nabahala siya, ngunit napagtanto niya na noon ay nagsusuot siya ng damit pang babae at parang lalaki. Kaya't natural lang na hindi siya makilala ni Kodaka. Nagdaos si Yozora ng isang mahalagang pagpupulong kasama ang kanyang kathang-isip na kaibigan, si Tomo-chan, na nagmungkahi sa kanya na gumawa ng unang hakbang. Kaya't nagpa siya si Yozora na lumapit sa desk ni Kodaka tuwing lunch break at break sa banyo, umaasang mapapansin niya rin ang kanyang walang pag-asang mga pagtatangka. Isang araw, habang nagsasalita si Yozora tungkol kay Kodaka nang walang kwenta, bigla siyang dumating at nagtatanong kung siya ay nakakita ng mga multo. Nabigla sa tanong niya, si Yozora ay sobrang naiilang upang ibunyag ang katotohanan, kaya't nagpa siya siyang magbukas ng isang club para lamang sa kanya at kay Kodaka upang muling magsimula ang kanilang pagkakaibigan. Pumunta siya kay Maria upang humingi ng tulong, ngunit agad siyang sinabihan ng bastos na bata na umalis. Galit na galit dahil naging hadlang si Maria sa kanyang plano, napagpasyahan ni Yozora na turuan siya ng leksyon. Mula noon, ang lahat ng ginawa ni Yozora ay para muling buhayin ang kanilang dating pagkakaibigan. Kasama si Kodaka, kaya rin kapag lumapit sina Sena at Rika kay Kodaka, nagiging sobrang sama ni Yozora sa kanila. Sa kasalukuyan, habang nakatingin si Yozora at Kodaka sa isa't isa, nagtatanungan ng natitirang klase kung bakit biglang sweet sila. Kaya pagkatapos ng unang oras, nilapitan ni Kodaka si Yozora at tinanong siya kung bakit niya pinutol ang kanyang mahaba. Itim na mga kulot ng ang tanging nasira ay ang mga dulo. Pagkatapos, galit na sumisigaw si Yozora kay Kodaka na kung ano man ang ibinuhos niya sa kanya ang dahilan kung bakit kailangan niyang magpagupit ng ganito ka-horrible, dahil amoy masama ito at hindi matanggal kahit gaano niya pasubukan. Habang nakikinig sa usapan,
Agad nagsimula ang mga kaklase na ikalat ang tsismis na si Kodaka ang nagbuhos ng puting likido niya sa buhok ni Yozora, kaya siya nagpagupit. Bago pa man lumala ang sitwasyon, kinuha ni Yozora ang kamay ni Kodaka at dinala siya palabas. Nang sila ay nag-iisa na, sinabi ni Yozora kay Kodaka na siya si Sora at taimtim niyang tinanong kung ano ang iniisip niya sa mga sandaling iyon. Inamin ni Kodaka na hindi siya sigurado sa kanyang nararamdaman, kaya't may hahalintulad lamang niya ito sa pagkagulat. Pagkatapos, nagpasya silang pumunta sa silid ng club, ngunit habang naglalakad, ibinunyag ni Yozora na kilala niya siya agad-agad. Nang ipahayag ni Kodaka ang kanyang gulat tungkol dito, ibinunyag ni Yozora na mahirap kalimutan ang kanyang hanggal na buhok. Tinanong niya si Yozora kung bakit nagkunwari siyang hindi niya kilala, at tapat na sinabi ni Yozora na dahil galit siya sa kanya dahil hindi nito nakilala siya, kahit na nakilala niya ito. Bilang tugon, pinaalalahanan ni Kodaka si Yozora na noong mga panahong iyon ay nagsusuot siya ng kasuotan bilang lalaki, na lalong ikinalungkot niya, kaya't sinigawan niya ito na hindi kailanman sinabi sa kanya na siya ay isang lalaki. Gayunpaman, iginiit ni Kodaka na sinuman ay maaaring inakalang siya ay isang lalaki, dahil palagi siyang nakikipag-away sa lahat. Alam niyang tama si Kodaka, kaya umatras si Yozora at sinabing malapit na niyang sabihin ang katotohanan, at napagtanto ni Kodaka na noong panahong yun, sinusubukan ni Yozora na ipahayag sa kanya ang tamang panghalip. Kaya tinanong niya ito kung bakit hindi siya nagpakita, dahil matagal na siyang naghihintay sa kanya buong araw. Mahiyain na sumagot si Yozora na naiilang siya, dahil suot niya ang kanyang unang palda. At sobrang naiilang siya kaya hindi niya nilapitan ito. Ngunit, kung alam sana niyang aalis na ito, magpapakasaya sana siya at sasabihin ang totoo. Habang pinoproseso ni Kodaka ang lahat ng ito, sinabi ni Yozora na dapat nilang itago sa iba na magkaibigan sila mula pa noong bata pa sila. Pumayag siya kahit hindi niya maintindihan kung bakit hinihiling ni Yozora na itago nila ang katotohanan mula sa iba. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Yozora sa silid ng club kasama si Kodaka, at hindi siya nakilala ng lahat. Pati si Rika ay nagtatanong kay Kodaka kung si Yozora ang kanyang kasintahang lalaki. Bago pa man mapagsabihan ni Yozora si Rika ng matindi, napansin siya ni Sena at tinanong kung bakit niya pinutol ang kanyang buhok. Habang nagulat si Yozora na agad siyang nakilala ni Sena, ang kanyang pangunahing kaaway, nagpaalam si Rika at mabilis na umalis sa labas. Samantala, inisip ni Sena na tinanggihan si Yozora ng kanyang minamahal at nagkaroon ito ng pagbagsak na katulad kay Britney Spears noong 2007. Dahil dito, tinamaan si Sena ng sampal sa mukha, habang malinaw na ipinaliwanag ni Yozora kay Sena na wala siyang tinanggihan kahit kanino. Bigla namang pumasok si Rika dala ang isang coat para sa lalaki at sinabihan si Yozora na subukan ito. Sa kabiglaan, nakinig si Yozora kay Rika at pinapante sina Yuki at Kodaka palabas. Nang makita ni Maria silang nakatayo sa labas, tinanong niya si Kodaka kung ano ang nangyayari, at bago pa siya makasagot. Bumubukas ang pinto, inilalantad ang bagong itsura ni Yozora. Habang nararamdaman ni Kodaka na humihigpit ang kanyang pantalon, nagsisimula namang mawala ng kontrol si Maria, dahil siya ay isang madre na dapat umiwas sa mga gwapong lalaki. Sa pagkakataong yun, sinimulan ni Yozora na pukulin si Maria ng biro-biro, dahilan upang sabihin ni Sena na kahit anong hairstyle meron si Yozora, mananatili siyang parehong masungit na mangkukulam. Napagtanto ni Kodaka na hindi niya maaaring maibalik ang samahan nila noon ni Yozora noong 10 taon ago. Noong nakaraan at ang pag-iisip ay pumuno sa kanya ng kalituhan, habang nagtataka kung ano ang mangyayari sa kanila ngayon. Bagamat hindi pa niya alam ang sagot sa kanyang tanong, nagpasya si Kodaka na manatili sa club ng kapitbahay upang alamin kung saan siya dadalhin ng kanyang paglalakbay. Sa palagay mo ba karapat-dapat si Kodaka na mapahamak dahil sa kabiguang makilala ang kanyang matandang kaibigan? Mag-iwan ng rope max kung oo ang iyong sagot, at gaya ng dati, mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming anime content.